Installment kasi siya. Nakakailang hulog pa lang si buyer. Kinausap niya na kami na hindi na daw niya kayang magbayad, magpatuloy ng bayad, kaya nag-back out siya. Yung mga naihulog niya daw sa amin ay utang daw namin. Disclaimer lang po bago tayo mag-umpisa, hindi po ako abogado para magbigay ng legal advice dito sa video na to. Nawa po ay yung experience po namin sa pagbebenta ng lupa na i-share ko dito sa video na to kung saan umatras si buyer, siya yung nag-cancel mismo, ay kapulutan po ninyo ng aral, maging babala, lalo na po dun sa mga nagbebenta ng lupa. So kung nakita nyo po ito po yung mga dapat ninyong tandaan. Kahit na ordinaryong pagbebenta ng lupa na yan, o kahit na ano pa mang transaction siguro, pwede natin itong i-apply. At ayun na nga, bago ko umpisahan, gusto ko munang ikwento sa inyo ng maiksi lang naman kung ano yung nangyari talaga. So, si buyer po ang lumapit sa amin at sinabi niya na sa kanya na lang daw namin ibigay yung lupang binebenta dahil kakilala nga naman daw siya. Although may mga buyer kami dati, pero sa kanya namin ibinigay, sa kanya kumbaga, sa kanya nakipagtransaksyon kasi nga kakilala naman daw. Tapos nagkaroon sila ng kasulatan, yung kasunduan sa pagbili. Syempre meron doong pirmahan, nakalagay din doon yung mga dates at yung mga amount na dapat ay maihulog niya sa petsa na yon. Pero walang nakasaad doon sa kontrata na kapag nag-back out siya ay i-refund namin. So ang nangyari ngayon kasi guys, ay ilang beses pa lang siyang nakakahulog. Tapos kinausap niya kami ng hindi na daw niya kayang magbayad. So ang gustong mangyari po ngayon ni buyer ay maibalik namin sa kanya lahat ng mga naihulog niya. At dumating na nga po sa punto na hinaharas niya yung nanay ko sa daan. Ang ipinamamalita niya po sa iba ay utang nga po namin. Napatawag din po kasi kami sa barangay at ang nakalagay po sa summon letter namin ay dahil sa di pagbabayad ng utang. Ang nagpatawag po sa amin ay si buyer. At ang nakalagay sa summon letter namin ay dahil sa hindi pagbabayad ng utang. So, nagtaka kami, anong utang yung sinasabi niya? At ayun na nga po, nagkaharap sa barangay, nilinaw namin, at buti na lang talaga guys, merong mga pirmahan, kada mag-abot siya ng bayad na ang nakalagay ay as partial payment, tapos syempre ang nanay ko ang nagre-receive dahil siya yung nakipag-deal. At ang sinabi pa nga po ni buyer sa paghaharap namin sa barangay ay kung dadalhin niya nga daw po sa business, ay lalagyan niya pa daw po ng interes yung mga naihulog niya sa amin na utang daw namin. At ang sabi niya rin po, siya ang masusunod kung anong petsa at kung magkano yung halaga ng ibabalik ng nanay ko sa kanya. Pero hindi po ganun yun. Alam ko sa mga nakakaintinding nanonood dyan, alam niyo po ang patakaran ng buying and selling ng lupa. Buti na lang talaga mayroong mga pirmahan na gano'n. Kung hindi guys, ay nako. At ito na nga, hindi ko na patatagalin to, no? Sobrang sila ng video na to. Sana tapusin nyo hanggang dulo. At ang natutuhan talaga namin, na sana sa mga nanonood nito, kung nakita nyo man po itong video na to at meron kayong kagayang senaryo, or kayo ay nagbebenta ng lupa, nakikipagtransact ng kahit ano pa mang transaction yan, property, kahit ano pa yan, ito yung dalawang bagay lang naman eh. Pag nakikipag-transaction kayo, unang-una mahalaga po dyan, meron kayong kontrata or kasunduan sa pagbili na nandoon po lahat ng terms and conditions. Mas maganda po kung merong napanotaryo ninyo. Kahit na ordinaryong bentahan lang po yan ng lupa or ng kung ano pa man, napakahalaga na meron kayong kontrata. Kasama na rin yung kung paano mangyayari kapag nag-cancel si buyer or nag-back out si buyer. Kasi may mga buyer na, hindi ko nilalahat may mga buyer kasi talaga na bibili ng ganito, kukuha ng hulugan, tapos kahit na alam nilang tagilid yung finances nila, sisigi pa rin. So, kawawa naman tayong mga nagbebenta ng lupa nun kung ganun lagi yung matutsempohan natin na buyer. So, hindi ko naman nilalahat Siyempre, meron din naman mga pagkakataon na hindi naman natin nakikita ang hinaharap. Tapos, biglang nagkaroon ng problema si buyer sa daloy ng pera niya. May mga ganun kasing instances. So, para mas maganda, maging klaro ang lahat, kung mangyayari man na, syempre, hindi nga natin nakikita ang hinaharap, na biglang nag-back out si buyer, nag-cancel, kasi daw hindi niya na kayang bayaran, o kung anong pa mang dahilan, ay mas maganda na nakalinaw o malinaw doon sa kontrata na kung refundable ba, or forfeited na lahat, mga ganon. Kasi lalo na sa ganito, ay naku, kung wala kayong
kahit na anong kasulatan, napakahirap. Sa amin po, wala sa kontrata namin na i-refund namin si buyer once nag-cancel siya. At pangalawang paalala na ibibigay ko po sa inyo ay sa mga installment po na transaction dyan, dapat kada mag-receive po kayo, wag lang kayong pipirma basta tapos nandun lang yung amount. Mas maganda po na may nakalagay na kumpleto kung para saan po yung bayad na yon para hindi tayo magkaroon ng problema. Kasi ang nangyari nga po sa amin, sa nabanggit ko kanina, ay yung mga binigay niya po sa amin na bayad ay ipinalabas na utang namin. Buti na lang talaga, may nakanote doon na as partial payment. Para wala na rin pong pagde-deny na mangyari kung sakali nga pong mangyari yung ganitong senaryo. At kung mag-deny man po siya, meron kayong patunay na hawak na yung pera na yon na tinanggap nyo ay as partial payment. So ayun lang naman po, dalawang bagay lang talaga na sobrang mahalaga. Unang-una, ulitin ko po yung kontrata, yung kasunduan ninyo sa pagbili na nandun lahat, naka-indicate lahat ng mga terms and condition. At yung pangalawa ay yung mga pirmahan po ninyo pag tumatanggap kayo ng bayad. Dapat nakasaad din po doon kung para saan yung payment. At ayun na nga, nakakalungkot lang no kasi talagang may mga ganun po talaga tayong ma-encounter na tao. At wag din po siguro basta-basta magtitiwala kahit na kakilala na porke kakilala, hindi na po kayo gagawa ng kasulatan. Kumbaga yung Kumbaga yung transaction po ninyo ay hayaan nyo na lang na verbalan. Kahit po handwritten na kontrata, mas maganda po kung may hawak po kayong ganun. Sa kahit na anong transaction pa man, mapalupa, napakahalaga nun. Kasi para hindi tayo yung basta-basta madidiin sa hindi natin ginawa sa mga maling paratang. Mas maganda na po yung sigurado tayo sa transaction natin, sa kadil natin. Kaysa sa bandang huli ay pagsisihan po natin kasi masyado tayo nagtiwala sa tao na yun. So, buti na lang, meron kaming mga documents para i-defend yung sarili namin. At bago nga po pala tayo matapos, may gusto lang po akong i-shoutout. Shoutout kay Sir Richard Kayabyab. Hello, alam ko pong nanonood kayo. Lagi yan naka-comment sa mga videos ko. Isa nga rin po siya sa mga nakomentan o kinomentan ng dami account na naninira ng pangalan ko sa Facebook. Ayan, ako, napakakalat po talaga. Pero alam naman na po namin kung sino talaga yung tao. Madasaling tao nga daw po yun. At alam kong papanoorin niya naman to, na ito lang po masasabi ko, madasalin po kayo. Alam ko pong alam ninyo sa sarili ninyo na mali ang ginagawa nyo. At wala naman pong nakakaligtas sa taas. Kasi lahat niya po ay nakikita niya. Kahit na ano pa man pong chismis yan, mga maling paratang, ay wala po yung laban sa katotohanan. Lalabas at lalabas din naman po ang katotohanan. At gusto ko rin pong magpasalamat sa mga tumulong po sa amin. Ilang abogado na po ang nakonsultahan namin dahil nga po dito sa issue na to. Maraming salamat po sa mga attorney na nakausap namin na nagbigay sa amin ng linaw. Sobrang maraming thank you po. At ayun na nga, sana ay may natutuhan kayo sa video na to. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to click the subscribe button down below and hit the notification bell para po maging updated kayo tuwing may bago po akong upload. Ayun lang guys, ingat-ingat sa pakikipagtransaksyon kasi pera usapan. Alam niyo naman po, napakahirap kitain ng pera tapos pag naloko pa tayo, ay ala na. Maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lang. See you guys on my next one.